Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito po na namang mainit na usapin sa ating Ayungin Shoal. Diyan po sa West Philippine Sea na kung saan nandiyan po nakasadsad, permanente po na nakalagay ang isang barko ng Republika ng Pilipinas na Sierra Madre. At kung maalala nyo po, di ba, nagkaroon ng matinding tension dyan, no? At patuloy pa rin ang usapin kung sino sa mga leader ng bansa natin ang nagsabi na tatanggalin yung barko na yan. Kasi itong mga tsekwang sinungaling, nagbigay po sila ng statement na may nangako daw sa kanila eh. Pero ang problema, hindi naman mapangalanan. O di ba? Kung gusto talaga nilang matanggal yan, dapat nagpangalan na sila. No? Name names, sabi nga ni Jinggoy. O sabi naman ni Tiglaw, tatay mo yun. Ang sabi ni Jinggoy kay Tiglaw, gago, stupido ka. Sabi naman ni Tiglaw ulit, paninindigan ko yung ni-report ko na sangkot ang tatay mo. O sabi naman ni Jinggoy, dapat kang ipatawag sa Senado. O di po ba? Kaya yan, away-away na po sila mga kababayan. Kasi nga, itong China nagbigay po ng isang statement na wala namang mailabas na pruweba. Basta sabi nila may nangako sa amin eh. O, di ba pwede namang sabihin yun eh. Kasi nagsisinungaling sila. Kasi mga sinungaling sila. Yun lang yan. O ngayon, nag-attempt pong mag-resupply ulit ang ating Coast Guard sa ating barko dyan at mga kasandaluhan dyan sa Ayungin Shoal. No? Ito po ang balita sa GMA News Online. PH, resupply mission invoke international law versus China radio challenge. Naku, tibay nito mga kababayan. Ito na po, talagang magigirean dito. Siyempre, nagpadala na tayo dyan. Subukan ulit natin, sabi siguro nung Coast Guard. No? Ito po, sabi dito, the Philippine Coast Guard invoked international law and the country's exclusive economic zone when it answered the radio challenge transmitted by its Chinese counterparts during the successful resupply mission on Tuesday to the Ayungin Shoal. The resupply mission, ito po, ang sabi dito, video show a Chinese Coast Guard, hindi ko po mapapakita yung video kasi hindi po atin ito, baka po tayo ay mas CPR. Pero tignan nyo na lang po sa GMA News, no, nandiyan po yan. Tailing a Philippine supply boat, so yung Chinese Coast Guard daw sinusundan, tinitail nila, tinitailgate, malapitan yan. Kung ako sa Coast Guard, huminto ako, tapos biglang sumadsad ang Chinese Coast Guard, ayon, kasalanan nila yan. Kasi you're following too close. Tailgating po ang tawag dyan. No? And CCG vessels crossing the path of a PCG boat. Ayan na naman sila. Ganyan na. Hinarangan na naman. Mga siraulo talaga yung mga inchik na yan. Eh. No? The resupply mission nonetheless reached the crew of the BRP Sierra Madre, the rundown Navy ship aground in the Ayungin Shoal, despite the Chinese radio challenge and maneuvers to block Philippine Coast Guard ship. Ayan, ito po ang sabi ng BRP Cabra, yung isang barko natin. China has indisputably authority over the Nanshan Islands, including Renai Reef and its adjacent waters. Ayun daw po yung niraradyo ng Coast Guard sa ating mga Coast Guards, no? Oh. The BRP Sindangan also received the same message. So lahat daw po ng barko natin kasi isang frequency lang yan nakukuha nila, no? The PCG responded by saying it was conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. Quote, in accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our planned route. Ang tapang ng PCG. Salute po, sir. Ang tapang nyo. Sige. The exchange happened near the Sabina Shoal, 248 kilometers from Palawan, and before reaching Ayungin Shoal, 315 kilometers away from Palawan. O tignan nyo. Gaano kalayo yung mga shoal na yan sa bansang China? Pero because of their 9 dash line daw, na wala naman nagre-recognize,
ipinagpipilitan nila. O di ba? Mga ganid, you freaking Chinese, greed, liars, di po ba? Magnanakaw. Both areas are well within the exclusive economic zone of the Philippines. Ito po ang sabi ng Chinese Coast Guard. Naku, quote, in the spirit of humanism, meron pala sila nun. We only permit your ship carrying food and other necessary living materials and the rotating personnel without construction materials to the illegally grounded vessels. Over. Gago. Hindi illegally grounded yan. Kayo ang illegal dyan. Di sana sinubukan nyo na. Matapang naman pala kayong mga tsekwa kayo Di po ba? Ang gusto sila lang ang magdadala ng construction materials. Gunggong ba kayo? Sino kayo? Patunayan nyo munang sa inyo yan na meron kayong legality, no? Na napagdesisyonan ng international body na sa inyo yan. Hindi yung gawa-gawa nyo lang yan. O di ba ano kayo? Diktador, mga komunistang mga inutil. Ha? Ito ang sabi ng ating Coast Guard. Undeterred. Hindi daw nagpatinag ang ating Coast Guard. Salute ulit sa inyo, di ba? The PCG said, quote, "You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your action will affect Philippine-China relations and will be reported to the concerned authorities." Over. Buti nga. Eto na. The CCG said Philippine government vessels were not allowed to enter and warned PCG to leave or otherwise you bear full responsibility for all the consequences. The PCG asked them to stay clear from their passage to avoid a collision. Ay talagang bubungguin kayo. Nakakasawa na po tong mga tsekwa na to no? Quote, "The David and Goliath optics, every time we capture that photo, they are being widely condemned in different parts of the globe. So they now modified their style. They deployed smaller vessels." Ayun po ang sabi ni spokesperson Commodore J. Tariela. Naalala nyo to? Si J. Tariela? Di ba? A plane with a Navy sign was hovering around the area, which is a P-8 Poseidon plane of the US Navy, according to AFP-TV. The two resupply ships from the Philippines were able to get through the mission and successfully distributed the supply and were able to change the soldiers assigned to the BRP Sierra Madre. Nagkakainitan na talaga. Humanitarian reasons daw. Earlier today, PCG disagree with China's claim that the latter only allowed the latest resupply mission to BRP Sierra Madre for humanitarian reasons. Mukhang hindi po totoo yun kasi ito po ang sabi ni spokesperson Commodore J. Tariela. The videos and the photos are telling that there's no humanitarian consideration or humanist consideration that they have extended. They are willing to block the resupply boats of the Philippine government. Yan, correct. Di po ba? In this video from AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., it can be seen that a China Coast Guard ship reactivate its water cannons. Tignan nyo, naka-ready po sila. Ito po sabi ni AFP Chief of Staff Browner. We can say that they're flexing their muscles. Parang ipinapakita nila na nandito kami at ready kaming gamitin itong mga water cannons. He denied that the mission was successful since there was a discussion with China. Sinungaling talaga. Sinungaling itong mga tsekwa. We don't need to make arrangements or make permission from them because unang-una, ang barko na yan, commission ship of the Philippine Navy. Ayan po ang sabi ni AFP Chief of Staff Browner. The civilian ship Unaysa 1 and Unaysa 2 are loaded with supplies brought to BRP Sierra Madre. He added that they could use the Philippine Navy ship but not for now to not increase the tension. Tama naman, di ba? At least nagiging payapa pa tayo. Nagiging ano pa tayo? Tayo pa ang may humanitarian effort. Sige, tirahin nyo. 'Di ba? Alam na. Tirahin nyo, nag-aantay lang yung MDT. Kaya kayo diyan US ikaw diyan Austin Powers. Austin Powers. DND Secretary ng US. Mag-antay kayo diyan, antabay na kayo. Yung mga Pilipinong pro-China, alam nyo na.
Buhatin nyo na sila papunta ng China. Hindi natin sila kailangan. Di po ba? Oh, nakakahiya po yung mga kumakampi pa sa China, no? Na alam naman nilang mga sinungaling. So therefore, pag sinungaling ang Chakwa therefore, birds of the same feather flocks together. Eh di yung mga pro-China ay ano? Di ba? Kayo na ang mag-isip, ano sila? Di ba? Oh, sige nga. Kung sinasabi kong sinungaling ang mga Chekwa, yung mga kapwa natin Pilipino na dumedepensa pa sa mga Chekwa, ano sila? Di ba? Birds of the same feather flocks together. Oh, eto pa, sama pa ulit natin to. Balita ng GMA News ulit. Resupply boats welcome back from BRP Sierra Madre mission. O yan, tagumpay po. Tagumpay na nakapunta sila. Ito sabi, we're happy that they are safely back. Yun ang importante. Extra happy siguro yung mga mas malalaking smile, yung mga na-extend and finally are here. Makakauwi na. O, ayun po yung sabi ni Westcom Commander Vice Admiral Alberto Calor. Siyempre naman, kawawa naman yung mga nandun. Natenga na. Baka kailangan ng maligo ng maayos, makatulog ng maayos, makita pamilya nila, di ba? They have enough food, water, my internet. You can watch Netflix na siguro. Aray ko, loko. Nagpatawa pa to. Di ba? Carlos also responded to China's claim that it only allowed the resupply mission for humanitarian reasons. O ito, no? Sabi rin ni AFP Chief Staff Browner, we don't need permission because yung law has already provided us the authority to exercise jurisdiction over that area. O, tingnan nyo, matapang tayo. No? Ang mga hindi matatapang, yung mga kakampi ng Chekwa. No? Siguro lang, no, kung talagang meron lang tayong isang yung One United Voice, yung mga kapwa nating Pinoy na mga pro-China, yung dumedepensa pa sa mga gunggong ngayon, buhatin lahat sila tapos itapon doon sa papuntang China. No? O ito pa, dagdag pa natin to mga kababayan. Sabi sa Manila Bulletin, DFA says country can move on its own in West Philippine Sea. Hindi kinakailangan ng pahintulot ng China para lang gumalaw sa West Philippine Sea. Ito, sabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, quote, the rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre are legitimate and routine activities in our exclusive economic zone. O, tama naman yan. No? The Philippine activities in the South China Sea, particularly in the West Philippine Sea, are not subject to any country's approval. O, ayan. The DFA asserted on Wednesday, August 23rd. Correct. DFA's pronouncement came after Chinese ambassador to the Philippines, Huang Zilian called out the Philippine delivery of large-scale building materials to Ayungin Shoal which the Chinese envoy saw a problem. Mga ulul. No? Sige, patunayan nyo munang mga construction materials yung dinala nila doon. At ano naman pakialam ninyo kung magdala kami ng construction materials doon? Sa amin yun eh. Diba? BRP Sierra Madre yun. Hindi naman ching-chong. Diba? Eto pa, sabi ni spokesperson Daza, the Philippines exercise of its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction within our maritime zone is not subject to any other country's approval. This is the norm. Okay, correct. Tama yan. No? Napakaganda nito mga kababayan. At least we are standing up. Standing up to these bullies. Standing up to these Goliaths. Sige na. Mamatay kayo sa kakareklamo ninyo, mga hinayo pa kayo dyan. Hanggat nandyan ang BRP, hanggat nandyan ang mga sundalong Pilipino sa Pilipinas, yung Ayungin Shoal at yung mga malalapit pa na isla dyan sa Palawan, sa atin yan. Eto, isama na rin natin, dagdag na natin to lahat, no? Sa balita ng GMA News Online, ito yung porque asar na asar tayo dito, pero mukhang kakampi natin to ngayon, no? Dahil talagang sinasawsawan niya tong issue ng West Philippine Sea. Wala tayong magagawa dito. Kumakampi sa atin, di basahin na natin yung sinabi niya. Ito po. Hontiveros condemns China's lies and propaganda about Ayungin Shoal incidents. Naku, matutuwa sa akin dito yung mga dilawan. Naku, may isang
Marcos supporter na kumakampi sa atin. Ngek-ngek ninyo. Ito lang si Hontiveros, kumakampi sa amin eh. Di ba? Di kakampihan ko na rin. No? Pero hindi pa rin ako dilawan. Mga gunggong kayo. Di ba? Sasabihin lang natin yung stance niya dito. O, di ba? Kaysa naman, anuhin ko pa si Hontiveros, kumakampi na nga sa Coast Guard sa Pilipinas. Kaysa naman dun sa mga kapwa mo Pilipino na kumakampi sa China. Saan kayo? Yung mga nagpi-PhD, yung mga political expert daw, mga geopolitics na kala mo kampi sa Pilipinas, hindi nila makondem buti pa si Hontiveros, saan kayo? Di ba? Pero hindi pa rin ako kay Hontiveros, dilawan yan di ba? Senator Risa Hontiveros on Wednesday condemned in no uncertain terms China's false narratives about its action in the West Philippine Sea and lamented that even some Filipinos are echoing them. Quote, patuloy ang pagkakalat ng kasinungalingan at pambabastos online ng China at ng kanilang mga fake news peddlers. Ang nakakadismaya, kasama sa puspusang nambabaliktad sa ating Coast Guard, sa ating AFP, maging sa ating mga mangingisda ay ilan sa ating mga kapwa Pilipino pa. Correct ka dyan. This time, papanigang kita Hontiveros, correct ka dyan because I despise our fellow Filipinos who are siding and defending these freaking idiot liars and propagandists of disinformation and misinformations the Republic of China. Di po ba? Mga bastos. You freaking idiot Chinese. You are full of lies and rude. You don't have any humanity. You don't have empathy. You are greedy. Mga freaking idiots. Di po ba? Tama naman si Hontiveros. Oo, ako. Aayon ako dito. Tama po si Hontiveros. Aayon ako dito. For the meantime sa kanya. Tuloy natin. Sukdulang pagtawanan at bastusin sa social media nila ang ating mga magigiting na Coast Guard at mangingisda. Correct. Tama po yan. Nababasa ko po yan. Lalong-lalo na sa kanilang mga Twitter at Facebook account. Itong mga tuta. Mga pakainin, mga baboy ng China. No, mga palakihing baboy ng China. Meron pa nagsabi, di baling hindi na ako patriot, basta lang ako for the truth. Ang truth nga, nakita mo na Binuli na ang kapwa mo Pilipino, the one defending your freedom, tapos kakampihan mo yung nang bully. Sino ka? Gunggong ka. Kahit na maka-Duterte ka, kung gunggong ka, para ka sa China, walang kakampi sa'yo. Nasaan ang pagmamahal mo sa kapwa mo Pilipino? Di ba? Wala. Kasi bakit? Kumain ka at uminom ka ng lemonade ng mga tsekwa. Mga hayop kayo. Pasensya naman, high blood talaga ako sa mga yan. Pwede nga lang, mag-ano na lang tayo ganito na lang tayo. Matatapang naman pala kayo ang gagaling yung mag-English mga... ito pa, sabi ni Hontiveros. Sige. Our Philippine Coast Guard has now taken on the responsibility to regularly documenting exposing China's cruelty at sea. Tapos, ganun-ganun na lang sila maliliitin ng Chinese Coast Guard. Ganun-ganun na lang sila pagpiyestahan sa social media ng mga pro-Beijing propagandists. Correct? Nakita nyo ang ginawa ng China? Kapwa Pilipino natin ang ginagamit. Mga makapili. Hindi na kayo nagbago. Mga traidor. Di po ba? Tama si Hontiveros dito Pasensya naman, Alam ko marami rin ang galit dito, pero this time, nagiging siya makabayan. Sige, makabayan. Kampihan natin kasi at least siya binabatikos niya. Ang kalaban natin dito ngayon, yung mga dati nating kakampi, ngayon naging mga traidor. Di po ba? Hindi po yan katanggap-tanggap. Ayun po ang sabi ni Hontiveros. She showed several videos that refute the lies and propaganda which China proliferates in what she said appears as a concerted disinformation campaign online. Yun po. Yan ang sabi niya. Tama naman siya. Even though na ayaw natin minsan sa kanyang politika, pero pagdating po dito, dinidepensa niya ang ating mga kasundaluhan, kampihan naman natin siya. Pero pag iba ng takbo niya, batikusin din natin siya. Di po ba?
Binabaluktot nila ang katotohanan. Pinamumuka nila tayong paang masama. Worse, these false narratives are echoed by some of our fellow Filipinos. Correct. Correct po yan. Sa international community, wala pong kumakampi sa China. Ha? Lahat binabatikos ang ginawang pambabuli, pambabastos ng Chino sa ating mga Coast Guard yan sa West Philippine Sea. Pero, ang masakit, kapwa mo Pilipino kakampi ng mga bully, ng mga sinungaling na ito. Yung pong masakit, mga kababayan eh. Mga makapili, mga traidor, kilala nyo kung sino yan mga yan. Nandyan lang sila sa isang news agency daw. Mga putang ina talaga, pasensya naman. No? O ito pa, traidor. O, Hontiveros then commended PCG spokesperson Commodore J. Tarduela who posted a strongly worded statement on X sa Twitter account ni J. Tarduela. Nakita nyo yon, di ba? Oh, I could not agree more with Commodore Tarduela. Traidor ang sinumang kumakampi sa China sa panahong binabastos at inaalipusta niya ang soberanya at dignidad ng Pilipinas. Ayun po ang sabi ni Hontiveros. Correct. As if orchestrated and copying from the same script, pro-Beijing propagandists would relentlessly attack the PCG and its personnel. Kesyo CIA agent daw sila o di kaya mouthpiece ng Amerika. O di naman nyo pang Amerika, nasaan ang pruweba nyo mga propagandist ng mga idiots? Ang gagaling nyong mga political geopolitics, mga experts, puta. Sisisihin nyo pa Amerika? Saan? Ang patunay. Nasaan? Ilabas nyo. Wala kayong mailabas kasi kayo ang mga tuta ng Chino. Pinalamong kayo ng mga noodles at pinainom kayo ng kanilang lemonade. Di po ba? Kaya dapat, Hontiveros, ang gawin mo dyan, no? Dagdagan nyo ang pondo ng AFP at ng Coast Guard. Di po ba? Kung pwede ngang ilipat na yung Coast Guard sa DND, hindi na sa DOTR eh. Di ba? Palakasin ninyo, bigyan nyo ng malaking budget every year. Dapat, pangalawa yan sa after ng DepEd, ang budget ng DND para makapurchase tayo ng ating mga armaments. Mapalakas natin. Tapos, yung mga kabataan na gustong magsundalo, magkakaroon po sila ng yung desire to serve our country. Di ba? Wala eh. Puta, tinakot na nga tayo na lalaglagan daw tayo ng nuclear bomb. Di sana noon pa. O ngayon lang tayo magkukumahog. Paulit-ulit yung pangbubuli ng China sa West Philippine Sea. Kung hindi pa sasabihin ng Pangulo na whoever na nagsabi ng order na yon ay rescind. Tinayuan ng presidente. Alam niya alam ng presidente na whatever happens, ang mamatay ng dahil sa'yo. Hindi ganun kaduwag ang Pilipino. Pero may mga duwag at traidor tayong kapwa Pilipino na mas gusto pa doon sa kalaban. Yung mga dinidepensa niya, hindi malakas ang military ng China. So what? So what? The world will know. The world already know how bullish, how arrogant, how rude, and liars are these Chinese people. Di po ba? Pasensya naman kayo, dami na kayo dito na inchik. Pasensya na, kung ayaw nyo, di-report nyo itong channel ko. Ala naman akong pakialam, patuloy pa rin ako magbibigay ng aking opinion at reaction. At pasensya naman kayo, ako'y naha-high blood sa mga hayop na tong mga kapwa natin na, ewan ko. Pero at least, saludo po ako sa Coast Guard, saludo po ako sa J. Tarduela, kay AFP Chief Browner, kay DND Secretary, no, si Teodoro at sa ating presidente. Saludo po. Tinayuan nyo itong mga gunggong ng mga sinungaling, mga arrogant at bullying mga Chino. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.